What is up guys? In this video, share ko sa inyo yung mga nagawa ko ng upgrades so far sa aking Motorstar GPR 250. Also, kung ano na rin yung mga plano ko pang idagdag sa susunod. So without further ado, let's go! Okay, so on the way tayo ngayon guys sa Esplanade Park. Dito yan sa San Jose del Monte, Bulacan, para doon tumambay habang pinag-uusapan natin yung mga parts na inaikabit ko na sa aking GPR 250. And yes guys, taga San Jose del Monte, Bulacan ako, kaya shoutout na rin sa mga GPR owners natin dyan dito sa SJDM. Around 10 minutes lang naman ang travel time natin punta sa Esplanade Park, and doon ko napili kasi tahimik at maganda at konti lang din naman yung tao kapag umaga. Mas marami kasi tumatambay doon pag gabi. Bali, yung park na pupuntahan natin nasa likod mismo ng bagong City Hall ng San Jose del Monte. Ongoing pa rin yung development doon sa lugar na yon at yung pagpapaganda. Pero as of now, solid naman na siya natambayan kasi pwedeng ipasok yung motor hanggang dun sa kung saan mo gustong tumambay. And share ko lang din pala guys, 23 months old pa lang tong GPR 250 ko, kaya alam ko na marami pa talagang room for improvements at upgrades. Itong video ay konting update lang naman sa mga parts na so far ay naikabit ko na. Yun, sa mga nagre-request pala ng sound check, ito yung sound ng GPR natin habang umaandar. Pasok tayo dito. And yan, medyo may overlooking view din siya, diba? Okay, baba tayo dito. Medyo quiet lang kasi nasa likod lang tayo ng building ng mismong City Hall. Okay, so mukhang okay na dito guys. Type of pwesto. Pili nyo lang hawakan, oh. Tapos ikot. Okay, dito tayo banda. Okay, so start na tayo dito guys sa ating visor, since marami talaga nagtatanong about dito. Bali, itong visor natin is pang CBR 600RR, and nakuha ko siya sa Shopee. Around 400 yata to 450. Hindi ko na masyadong sure kasi may mga promo or sale nun eh. So ayan, clear visor siya. Napili kong clear visor kasi parang mas premium siya tignan. And sa pag-install naman ito, medyo hindi siya plug and play. So kailangan natin siyang tabasan dito. Binawasan natin siya dito para sakto lang yung haba niya. And then ito ay mga binutas ko lang din. Yan. Although I'm not sure sa GPR version 1 or sa mga Z200, since meron na yatang butas yung mga cowling nila. So not totally sure kung paano nila ginagawa yon.
And yun, meron din ako mga tinabas dito at dito, and also dito, since andito yung parang tornilyuhan din talaga ng CBR. Yan, as you can see here, yan. Sa kabila naputol ko na, dito hindi ko pa siya napuputol. And yun, ang style lang naman sa pagkabit nito is i-bend nyo siya ng ganito, talian nyo muna, talian nyo siya dyan, tapos i-bend nyo para pumasok siya, kasi lumalaban siya eh. Kapag hindi mo siya tinalian, masyado siya nakabuka, may hirapan kayong i-position yung mga tornilyo nyo. And yun lang guys. So sakto lang naman to, hindi siya yung double bubble na mataas talaga. Sakto lang, okay lang. And okay naman din yung quality so far. Yun, tiyaga lang talaga sa pagkabit kasi hindi siya plug and play. And yun, kailangan lang natin na diskartehan talaga. Since nga pala, kasi itong GPR 250 na cowling, meron na siya kasing nasa loob yung tornilyuhan ng stock na visor nya. Yun yata yung pinagkaiba niya doon sa mga Z200 tsaka GPR V1, na nandito yung mga butas ng pinagkakabitan ng kanyang visor. Dito sa GPR V2, ito yung mga butas niya, nasa ilalim na. Yun yung mga kabitan ng tornilyo. So ang ginawa ko talaga dyan ay iniwasan ko na lang sa pagkat nitong visor yung mga tornilyuhan ng stock na visor, para in case lang naman na gusto natin ibalik yung stock na visor, ay pwede pa rin natin ibalik yon. Wala tayong tinabas dito sa ating cowling, although magkakaroon na siya ng butas, magiging visible na yung butas kung walang tornilyo dito. Okay, that's it for the visor. Punta naman tayo sa sumunod na marami ring nagtatanong sa atin. Ito namang decals natin. Yan. So kung mapapansin nyo guys, ano lang naman to, ito rin yung stock na decals ni GPR. Pinalitan lang natin ng kulay yung gitna nya, diba? Kulay gray to or silver. Yan, yung gitna na to, ginawa ko sa blue para magmukha siyang Honda inspired, diba? Parang CBR. Also ganun din sa unahan, tinanggal ko naman si Lamoka dito. And ako lang kasi yung nagawa nito. Marami nagtatanong kung saan ko to nabili. Mano-mano ko lang tong kinat. Nilatag ko yung white dito na decals, yung sticker. And then ito rin, mano-mano ko lang din tong kinat. Yan, gumawa lang ako ng template tapos kinat ko yan. Inspired din to sa Fireblade, sa harapan ng Fireblade na CBR 1000 Fireblade. And yun lang guys. Ito naman yung emblem, in-order ko lang din to sa Shopee. Ang tagal nga niyan dumating dahil galing yata ng Indonesia yan. 250 para matakpan yung motor star. Dito rin para matakpan naman yung pinaglagyan ng Lamoka. Okay, so dito naman tayo sa side mirror guys. Okay, ito bali pang Ninja to. I'm not sure lang kung pang anong Ninja, kasi basta Ninja side mirror yun nakalagay sa Shopee. Yan, so foldable na rin to. Yan, mas maganda kasi yung fold nito kumpara dun sa stock na side mirrors natin. Yan, pataas yung fold nya. Yan, pwedeng isiksik sa traffic. And mas maikli rin siya ng konti, and mas maporma yung kanyang mga arm. Although nawala ko na yung mga cup nya, meron siyang takip dito dapat na cover yan dyan. May cover dapat dyan. So advice ko lang sa inyo, kung bibili kayo ng ganito, i-secure nyo yung mga cover. Siguro lagyan nyo ng konting dikit or kung anong pwede para hindi siya tangayin ng hangin or kapag nag-vibrate tumalon yung cover. So ito naman guys, camera mount lang to. Okay, and then dito naman tayo sa ating brake lever at clutch lever na Brembo copy. Copy lang to guys, mura lang to, budget meal lang yan. Okay na okay naman siya, maporma siya. Yan.
Okay naman. RCS 19 yan. Kung kukuha kayo ng ganitong Brembo na copy, kuhanin nyo na yung RCS 19. Ito yung mas magandang version kaysa dun sa nauna. Ayan, nakapalit dito niya, maganda yung forma. Meron kasi yung naunay na Brembo, hindi ko na alam kung anong version yon. Basta kapag kukuha kayo, advice ko na ito ng RCS 19 na copy. Mas maporma siya. Yan. Working naman siya. Kailangan nyo lang i-wiring yung kanyang switch para magamit, para gumana siya dun sa ating tail light. Yan, ito yung clutch natin. Okay naman. Sakto lang ang layo niya at pwede nyo naman siya i-adjust. Yan. Pero dito sa ating tangke ng brake fluid, itong pop na to, napalitan ko na to. Hindi ito yung kasama ng RCS 19. Yan, hiwalay ko na tong nabili. Mga around 150 pesos yata to. Yan, kasi maliit yung tangke nito. Okay naman din siya, maganda naman din yung forma. Medyo normal mo nga lang siya na nakikita din dun sa mga iba na Raider, Hilux, mga ganon. So nag-go na ako dito sa mas malaking tangke na parang pang sports bike talaga yung dating. Yan. Tapos color blue yung brake fluid natin. Pinatch ko na rin sa hose na color blue din. Hindi naman siya mukhang mabilis din masisira pa. Wala pa naman siyang leak sa ngayon. Mag 2 months ko na rin itong ginagamit. Okay naman so far. Same sa clutch natin. Okay naman din. Nandito naman yung adjustan pag kailangan i-adjust. May mount na rin siya ng side mirror or kung anong pwede nyo ilagay dito. Siguro yung mga cellphone holder pwede dito. Yan, cellphone holder, camera holder, pwede na rin dyan. Okay, so sa handle grip nagpalit na rin tayo. Ayan. Maganda naman yung stock na handle grip, malambot yon. Ganun din yung ginagamit ko sa sniper ko. Pero medyo malaki siya sa pakiramdam kasi parang antaba eh. So depende na rin yun sa ano nyo, sa preference nyo, sa feeling ng paghawak nyo dun sa handle grip. Then handle bar end, to copy lang din to, para tong kamukha nung Racing Boy na bar end. Pero yung Racing Boy alloy yon, ito plastic lang to. Mostly for forma lang to eh. Pero pwede na rin siya maging shield. Makaka-protect na rin siguro kahit pa paano. Pero plastic lang siya. Most likely pag natumba to, possible na mabasag lang din naman to. So ayun, for aesthetic lang talaga siya, for forma. And then ito na rin yung Domino na quick throttle. So share ko na rin guys, kasi hinahanap ko kung bakit parang nabibitin ako sa kanyang arangkada. So sa ngayon hinahanap ko yung mga reason na yon, kaya unti-unti kong pinapalitan din yung mga parts na tingin ko ay makakatulong para gumanda yung arangkada niya. So inuna ko na tong quick throttle. Yan, para mas mabilis yung response nung kable niya, mas mabilis nating abot yung arangkada agad. And then ayun, so ang ginawa ko lang din naman dito, dinagdag ko to, inusog ko to, and then nilipat ko na yung hazard at pinalitan ko na rin ng switch. Kasi yung switch ng hazard natin na stock medyo hindi siya ganun kagandahan. Ordinary lang, tapos nakikita yung wire sa likod tsaka yung clamp, pinaka clamp nya. Unlike dito, mas malinis siya tignan. Yan, so could see, pinalitan ko na rin tong ibang mga tornilyo, pero wala akong balak palitan silang lahat kasi feeling ko hindi naman din ganun kaganda na lahat ng tornilyo mo ay kakaiba. Para sa akin lang naman. So ilan lang naman yan yung mga pinalitan ko. Ito yan, for aesthetics lang.
And then itong winglet, yan, itong winglet, I think pang CF Moto NK400 siya. Yun yung nakalagay sa name niya sa Shopee. So yun, manipis lang naman yun, manipis lang siya. Pero yan na yung kinuha ko kasi medyo kakaiba siya eh, kumpara dun sa may Ducati na marami nang kumukuha ng ganun eh, parang Ducati style na may hati dito, meron dyan. So yun, medyo kakaiba lang siya sa paningin ko, kaya siya yung kinuha ko. Yan. In the future parang balak kong magpa-fabricate or gumawa ng sarili kong winglet or parang air scoop na dito, parang ganon. Yan, try natin gawin yan. So next natin ay itong preno natin sa harapan, itong caliper at yung disc. Yan, so iba na yung kulay niya, pero nirepaint lang natin yan from gold at red na parang ganito. Yan, ito kasi hindi ko pa na pipinturahan since gagawin ko na lang siya kapag meron na ako binaklas talaga dito sa likod, like pag nagpalit na ako ng kadena at ng sprocket. So yan, nirepaint ko lang siya ng silver, parang metallic silver siya yata. Yan, pinatungan ko lang. Yan, okay, next. So dito naman tayo sa pipe natin, sa ating muffler. Naka-stock na elbow pa rin tayo. Ito yung bakal na elbow na merong resonator. Then SC Project na 51mm. Hindi ito original guys ha. Ito yung mga nabibili lang din sa Shopee. Around, wala pang 1k yata to, mga 700, 800 ganun. So yan, bumili na rin ako dati ng Yoshimura na R17, yung malaki. Yan, kung gusto niyo makita yung tsura, ito siya. Okay, so mas mahina yung tunog ng Yoshimura R17, pero mas bassy siya. Mas maingay itong SC Project at mas tahimik naman yung Yoshimura R17. Although para sa akin mas maporma sana yon, malaki yung pinaka canister mo dito. Pero yun nga, nagustuhan ko dito sa SC Project. Siyempre yun, maingay. Kaso sobrang ingay niya kapag binibirit. Kahit ako medyo naiirita ako. Pero yun, sa ngayon yun muna yung nakakabit sa atin. So nagpalit na rin pala tayo ng racing CDI dito. So hindi ko na siya mapapakita kasi nasa ilalim siya ng tangke. Inuunti-unti ko na rin kasi na i-upgrade yung kanyang performance. Like yun, racing CDI, isusunod natin yung ignition coil, and then baka magpalit din tayo ng carb. Pero feeling ko matagal pa naman yon kasi as long as okay naman yung carb natin at good running condition, walang problema yon, tsaka na natin papalitan yon. Nagkabit na lang tayo ng tank pad. Yan, nung una ayaw ko pa magkabit, pero since nakakakita na ako ng mga ilang gasgas dito, ayun, napilitan na tayo magkabit ng tank pad para maiwasan na yung mga gasgas. So sa mga balak ko pa namang palitan, ito, maglalagay tayo ng seat cowling dito kasi hindi naman natin lagi nagagamit tong pillion seat para sa ating OBR. And then ito, magpapalit din tayo ng panel gauge, yung digital na panel gauge. Aaralin pa natin kung okay talaga yon. May mga napapanood na rin ako dito sa YouTube, nakaplano na yon. And then gulong, magpapalit din tayo. Sulitin lang natin ng konti, tapos magpapalit din tayo ng Ineos tire. Yan. Tapos sa shock naman, gusto ko rin siyang palitan for aesthetic, pero
ang ganda kasi ng performance ng suspension niya itong monoshock suspension niya. So hanggat okay pa siguro yung play niya, good na muna ako dyan. Dito naman sa chain sprocket set natin, nakaplano na rin to, malapit na rin ako magpalit nito. Magpapalit tayo ng mas malaki na sprocket dito sa likod para mas bumilis yung arangkada nya, kasi hindi ko naman habol masyado yung top speed. Gusto ko lang na yung pag unang bitaw nya, ayun, meron na agad siyang ibibigay. So pinag-iisipan ko pa kung ang kukunin ko is yung merong conversion pati sa flange, or yung bowl type lang din na parang stock, since may nakita na ako nun sa Facebook. So comment kayo guys kung sino na yung mga nakapagpalit na dyan ng sprocket set. So yun guys, yung mga napalitan ko ng pyesa or naikabit ko ng mga pyesa dito sa ating GPR 250, and sobrang dami pang pwedeng gawin dito. Marami pa tayong planong gawin dito para mas maging mas pogi pa to at mas okay pa yung performance nya. So yun, kung meron kayong mga comments or suggestions, may mga tanong, comment lang kayo dyan, sasagutin ko lahat yan. And please subscribe na rin kayo guys sa YouTube channel natin para updated kayo sa mga GPR contents pa natin na gagawin. So dito ko natatapusin ang video guys. Sa susunod ulit, ride safe and peace out.